Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ako si Victor, 24 na taong gulang. At nagbakasyon ako sa aming probinsya sa Mindoro upang sulitin ang mahal na araw. Gusto kong lumayo sa ingay ng Maynila at maranasan muli ang tahimik na buhay sa baryo. Ngunit hindi ko inaakala na ang desisyon kong ito ang magdadala sa akin sa isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Dumating ako sa Mindoro ng hapon at dahil sa pananabik, agad ako nagmotor patungo sa isang lumang daan na madalas kong daanan noong bata pa ako. Maganda ang panahon, maalinsangan, pero maliwanag ang kalangitan. Habang tumatakbo ang motor ko sa gitna ng kakahuyan, biglang lumakas ang ihip ng hangin at bumigat ang pakiramdam ko. Naramdaman kong parang may nakatingin sa akin mula sa loob ng mga punong kahoy. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, ngunit nang lumingon ako sa paligid, napagtanto kong hindi ko na alam kung nasaan ako. Wala na ang lumang daan pabalik ng bayan. Hindi ko na makita ang anumang palatandaan ng kabihasnan. Tanging madilim na gubat na may naglalakihang puno ang nakapaligid sa akin. Sa gitna ng aking pagkaligaw, may narinig akong tunog, mahina ngunit pamilyar. Isang pabasa. Nagtaka ako. Anong oras na? Bakit may pabasa sa ganitong lugar? Dahan-dahan kong sinundan ang tunog hanggang sa makita ko ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. May mga taong nakapalibot sa isang mesa, tila taimtim na nagbabasa ng pasyon. Nang lumapit ako, napansin kong ang mga tao roon ay tahimik na nakayuko, parang walang emosyon, habang binibigkas sa mga linya mula sa librong kanilang binabasa. Ang kanilang mga mukha ay maputla, ang mga mata'y walang sigla. Wala ni isang lumilingon sa akin kahit na naroon lang ako sa tabi nila. Ano pong lugar ito? Tanong ko, ngunit walang sumagot. Lalo akong kinilabutan. Lumingon ako sa paligid at napansin kong sa kabila ng lamparang nagbibigay liwanag sa paligid, walang anino ang kahit isa sa kanila. Wala silang anino. Humakbang ako paatras. Pakiramdam ko'y hindi ako dapat naririto. Ngunit bago pa ako makaalis, napansin kong isa sa kanila ang unti-unting tumayo. Isang matandang babae na may manipis na buhok at malalim na mata. Ako si Lola Rosa. Bakit ka napadpad dito, iho? Nagbakasyon lang po ako, pero naligaw ako. Sagot ko habang pinipilit kong huwag ipakita ang takot ko. Tumango siya. Malamig na ang hangin. Baka gusto mong magpahinga muna rito. Gusto kong tumanggi. Pero nang lumingon ako sa likuran ko, nakita kong wala na ang daan kung saan ako nanggaling. Napalunok ako. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Napansin kong ang pasyon na kanilang binabasa ay hindi karaniwang bersyon.
mga pahina nito ay tila gawa sa balat ng tao. At ang tinta ay parang natuyong dugo. Napatingin ako kay Lola Rosa at sa isang iglap, ang kanyang ngiti ay naging isang nakakatakot na irap. Ang kanyang mga ngipin ay mahaba at matutulis. Ang kanyang mga mata'y lumalim, tila naging itim ang puti nito. Tamang-tama ang pagdating mo, iho. Habang unti-unting lumapit ang iba pang tao sa akin. Matagal na naming hinihintay ang isang buhay na magpapatuloy ng aming pabasa. Hindi ko napigilan ang takot ko at tumakbo ako palayo. Ngunit kahit gaano ako kabilis, naririnig ko ang kanilang pagsunod sa akin. Hindi sila tumatakbo, pero parang palapit sila ng palapit. Tumilim ang paligid at naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Nang lumingon ako, nakita kong si Lola Rosa na. Pero hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay nagbago. Kulay abo, magaspang, at may mahabang kuko. Aswang ang bulong ko. Buong lakas kong sinipa si Lola Rosa at tumakbo papalayo. Nang makarating ako sa motor ko, agad ko itong pinaandar. Kahit nanginginig ako sa takot. Habang bumibilis ang pagtakbo ko, nakita kong unti-unting nawawala ang bahay at ang mga taong nandoon parang usok na tinangay ng hangin. Hindi ko alam kung paano, pero bigla akong nakalabas ng kagubatan at nakarating sa isang lumang kalsada. Huminto ako saglit, habol ang hininga. Tumunog ang aking cellphone, may signal na ulit. Nang bumalik ako sa bayan, agad akong nagtanong sa mga matatanda tungkol sa pabasa sa gubat. Wala namang pabasa doon, sabi ng isa sa kanila. Matagal nang walang nakatira roon. Noon pa, may isang pamilya ng aswang na sinunog ng mga tao dahil sa mga dinudukot nilang bata. Nanlamig ako. Pero ang sabi-sabi, tuwing mahal na araw, muling bumabalik ang kanilang mga kaluluwa upang ipagpatuloy ang kanilang pabasa. Naghihintay ng panibagong biktima. Hindi na ako muling bumalik sa lugar na yon. Hanggang ngayon, sa tuwing naririnig ko ang tunog ng pabasa, sumasagi sa isip ko ang gabing yon. Ang pabasa na hindi para sa Diyos, kundi para sa mga gutom na espiritu ng dilim. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.